Nako, tila sinupalpal ng mga opisyal ng Embahada ng China dito sa Pilipinas. Ito pong si Senate President Tito Soto. Ito'y kaugnay ng panukala ni Senate President Soto na ideklarang persona non grata itong opisyal ng Embahada ng China dito po sa Pilipinas. At yun nga ho ay napag-usapan niyan sa Senado at kung saan ay ipinaaral na yan kasi dahil sa talagang pinanggigilan ho no, ng ilang mga senador, ito hong opisyal o Chinese ambassador dito po sa Pilipinas. Pero dito ho ay parang binara ho, sinupalpal, binutata ng Chinese ambassador, ito pong si Senator Soto, dahil ang sabi niya ay dito ho sa Pilipinas, iisa lamang ang may kapangyarihang mag-utos na umalis ang ambassador at iyon ay tanging ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Yan po ang binigyan linaw ng embahada na kaya ang may kapangyarihan lamang daw na magpaalis sa kanya o sa embahada, embahador ng China ay ang presidente ng Pilipinas at walang iba kundi si Pangulong Marcos Jr. So ito ay tila binara at sinupalpal, binutata ng Chinese ambassador, ito pong si Senator Tito Soto. Nauna ho dyan ay sabi po ni Senator Soto, kanyang ipinaaral dyan po sa Senado na kung pwedeng ideklara no, na persona non grata. Ito pong ambassador ng China dito po sa Pilipinas. Ibig sabihin yan, kapag nadeklara, ay dapat nang lumaya sa Pilipinas. Pakinggan ho natin ito hong naunang panukala ni Senate President Tito Soto. Before anything else, allow me to first associate myself with the manifestations of the principal sponsor, Senator Pangilinan, and the other sponsors and our colleagues. Secondly, yes, we will be perhaps studying the resolution, but in the same light, I suggest that we study the possibility of declaring that particular person a persona non grata, and that is very, very serious when the Senate does that. So I suggest that the Committee on Rules study the possibility. Yan po ang payag ni Senator Tito Soto, bagamat may mga nagsabi mismo sa kanya na mga senador na si Senator Ping Lacson ay parang inaawat po ito pong si Senator Soto na tanging ang Pangulo lamang ang pwede na magdeklara na persona non grata ang isang ambassador kasi ang Pangulo ay siya po ang pinaka-top diplomat ng bansa. So, pwede ang gawin ho ng Senado ay i-recommenda ho nila sa Pangulo. Magpasa sila ng resolusyon at kanilang i-recommenda na ideklarang persona non grata ito hong ambassador ng China dito po sa Pilipinas. Pero ito hong matindi. Kung sakasakali na maideklara na persona non grata ito hong yung Chinese diplomat, ito na po, mga kababayan, ang posibleng mangyari. Ang sabi ho nila ay handa raw po nilang isara ang embassy dito po sa ating bansa. Nako, grabe ho ito, magiging implikasyon ho ito. At maaring lumala at maapektuhan. Yung nauna nga ho nating vlog, maaring maapektuhan ho rito yung mga, siyempre, yung ating mga magagawa no, sa abroad. Yung nasa Hong Kong, Macau at mainland China. Kasi kung isasara po nila yung kanilang embassy dito po sa Pilipinas, ibig sabihin puputulin ho nila yung ating ugnayan at palalayasan na rin doon sa China yung ating ambassador doon. Yun ho. Ito may binabanggit ito na sabi, sakaling deklarang persona non grata, ang sino mang Chinese diplomat handa umanong isama ng ambassador ang buong public diplomacy team ng Chinese Embassy. Ibig sabihin, pag merong isang dineklara, halimbawa yung ambassador,
buong team, lahat sila rito, lalayas at isasara ang embassy. Kasi ang sabi niya, as a team, we stay or leave together. So sabi po ito ng embassy. At ito ang isa sa pinakamatinding pahayag mula sa Chinese Embassy dito po sa Maynila na malinaw na nagpapahiwatig na handa umano ang panig ng China kahit sa, siyempre ito, posibilidad na kolektibong pag-alis o maging pagsasara ng kanilang embahada. Ito ay sa gitna ng lumalang tensyon sa pagitan po ng Beijing at ng ilang mababatas ng Pilipinas, partikular ito hong mga senador. At samantala sa opisyal na pahayag ng embassy na binigkas ni Ji Lingpeng, tinugunan nito ang panawagan ng ilang senador na ideklarang persona non grata ang isang Chinese diplomat kasunod ng resolusyong kumukundina sa umano'y pakikialam ng China sa mga usaping panloob ng bansa. At ayon po kay G, ito hindi na umano kailangang palalimin pa ang issue at maaari na umanong dumiretso sa pagdedeklara nito. O yun talagang matapang din itong mga taga-embassy. Sabi, I think there is no need to go through such trouble. They could simply declare Ambassador Jing Kuan persona non grata. That would be the most straightforward approach. Yun po ang sinasabi ng statement ng embassy. Wag na ho kayo magpaligoy-ligoy, parang ganun sinasabi sa mga senador. Dito ho na Senate President Tito Soto, ideklara nyo na kaagad na persona non grata. Pero, bagamat siyempre mga kababayan ay ipinaliwanag ng embahada na bilang ambassador, ito pong si Jing Kuan ay may pananagutan sa lahat ng salita at kilos ng Chinese Embassy at binigyan din halos 29 na taong karanasan. Ito, sinasabi ho nito na talagang hindi po matatawaran yung kwalifikasyon at karanasan ng kanilang ambassador at hindi dapat na sabihing maliitin o kung sino-sino lang ho ito. So, ito raw pong si Ambassador Jing Kuan ay 29 years pala. Yung kanyang karanasan, experience at siyempre sa diplomasya. At 23 taon dito ay ginugol sa mahihirap na yugto ng ugnayang China at US. Kabilang na po yung trade wars, sanction sa pagsasara ng konsulado at pagpapalayas ng mga diplomat. So, sanay na pala ito. Ito hong si Ambassador Jing Kuan sa bardagulan, ika nga. Yun nga napasabak na raw po ito nung nagkakainitan ng China at US At talaga nagkaroon ng trade wars at may mga sanctions, isinara yung mga konsulado at yung pinalayas yung mga diplomat. So, hindi na bago yung ganitong mga eksena dito po sa Pilipinas ngayon na kung saan ay talagang pinanggigigilan ng senador ito pong Chinese diplomat dito po sa ating bansa. So, yun po mga kababayan ang tumitindi ho, na talagang balitaktakan sa pagitan ng Chinese Embassy. At dito kaya lang, kababayan ang matindi ho rito kapag isinara po yung yung kanilang embassy ho rito, talagang lalong lalala ang sitwasyon. Ako naman bilang isang Pilipino, hindi ko kinakampihan yung yung China dahil sa ako kumakampi tayo sa tama. Pwede naman na wala na hong pagbabanta ng mga gano'n. Kaya nga ngayon inasar pa ho lalo ng ng Chinese Embassy itong Senator Tito Soto na magdeklara kayo. Sige, subukan nyo na, magdeklara kayo. Handa namin isara itong embassy. At pero kaya lang may kambyo. Kaya lang wala kayong karapatan. So parang inasar niya po yung mga itong si Senator Tito Soto kasi nasa ating batas tanging ang Pangulo lang, si Pangulong Marcos Jr. lang ang pwede na magpalayas ng diplomat o magdeklara na persona non grata. Yun ho.
Yung pinakamasakla po rito, talagang tumitindi ho mga kababayan, ang hidwaan sa pagitan ho ng mga Chinese embassy officials at ng ilang mga senador. So dito ho, mga kababayan, ay lumilitaw na talagang ang ako naman ho mga kababayan, ang intention ko ho rito at yung aking concern, yung epekto sa mga magagawa. Alam niyo yung mga senador, wala naman ho. Kahit na anong mangyari ho sa ano ba, magsara yung embassy. Pero wala naman silang epekto Ang maapektuhan ho rito yung mga Pilipino manggagawa na nasa mainland China Yung nasa Macau at Hong Kong. Anong gagawin nila? Sila ba ang bubuhay dyan sa mga pamilya na mawalan ng trabaho? Di ba? Yung mga kababayan natin na OFW na mawalan ng trabaho at mapapauwi sa Pilipinas. Kasi kung magsasara po ang embassy ng China dito po sa Pilipinas, yung sa China, sa Beijing, palalayasin din doon yung ating mga yung ating mga ambassador at mga magagawa ron, yung ating mga diplomat doon. So isasara rin yung embassy ng Pilipinas sa China. At pagkatapos yan, sunod-sunod na ho yan. Palalayasin na rin pwede palayasin na rin yung mga Pilipino doon. O sa China, mainland China, tapos pati sa Macau at Hong Kong. Dahil sa yan po yung nasa ilalim ng China. So lumala lalo ang sitwasyon. Mga kababayan. Ako naman, ang binabagit ko nga ho rito, ang pinakamainam mo talaga na gawin ay ipatawag na lang, di ba, yung Chinese ambassador. Kasi ganyan naman talaga, di ba, pag may mga hindi unawaan at may sinabi ka, ang gagawin, magpapadala ng summon, di ba? Yung gobyerno, kasi yung pinaka-host, tapos ipapatawag. Di po ba? So, dapat mas maganda nun. Mga kababayan, at para mas ibig sabihin formal. Di po ba? At para hindi yung ganyan na bardagulan dahil sa, di ba, kumbaga sana maging professional yung yung usapan, di po ba? Kayo ho, ano nakikita niyo ho rito mga kababayan? Kasi baka iba, akusahan ho tayo, lalo na po yung mga nasa kaparalig ng administrasyon. Ako, maka-China kayo kasi. Kaya kinakampihan nyo itong Chinese ambassador. So, wala po tayong pagkakampi. Tapos, alam nyo ho, tapos ito sa gitna ng hidwaan at tensyon na lumalala sa pagitan po ng mga senador at itong Chinese ambassador, binisita niya po, nagpunta po sa Davao. Ito pong si Ambassador Jing Kuan at kanyang binisita itong Bocana Bridge. Nitong Martes, Enero 27, at ang tulay ay nagkakalaga ng 3.126 billion pesos na ito po'y pinondohan ng China at bahagi ng Davao City Coastal Road na may kubuang habang 17.8 kilometers. So ito ho mga kababayan na kung saan ang sinasabi di umano ay inaangkin ni Pangulong Marcos Jr. Itong Bocana Bridge na kung saan ay idineklara ng Pangulo na isa raw po ito sa kanyang mga legacy projects, di ba? Kung matatandaan nyo. At ng kanyang administrasyon at muling napansin na matapos na bisitahin ng Chinese Ambassador ng Pilipinas na si Jing Kuan. So, yun ho mga kaubayan. Pero lahat na itong pag-uusap na ito, patungkol po rito sa Bocana Bridge, ay nasimulan ho yung pag-uusap, negosasyon sa panahon po ni dating Pangulong Duterte. So sabihin nun natin na ako naman, halimbawa, dapat sa Pangulo natapos ang proyekto sa panahon ng kanyang administrasyon, pero dapat kilalanin mo rin na nagsimula yan sa panahon ng Duterte administration. Di po ba? Pero dun ho na isara yung usapan. Kung mag-isa doon na plancha, tapos dire-diretso yung implementasyon, inabutan ng kasalukuyang administrasyon, pero dapat ganun may pagkilala. Di ba? Yun lang naman yung akin, mga kababayan. Sige, magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating pinag-uusapan. Yung pangunahing usapan ho natin dito, ito hong, baka magsara. Ito hong embassy ng China dito po sa Pilipinas dahil po sa talagang yung pagbabanta ho,
ng mga ni Senate President Tito Soto na ideklara nga persona non grata. Ito pong ambassador ng China dito po sa Pilipinas. Pero sinupalpal, ang sabi, tanging ang presidente lang ang pwedeng magsabi niyan at magdeklara ng persona non grata na katumbas ay pagpapalayas ng diplomat